Yun, no? Hello, what's up? Have a good day po sa inyo. Ayan yung ating panimula sa ating munting farm, chicken farming. Nung umuwi ako niyan, January, palagay ko yung time na yan, nang tinrabaho yan, yun nga, kasama ko si Kagulay, si Jay Sigera at si Paring Nanay. Palagay ko ano yan, January 26, 2022. Yan. Ay, 2022, sorry, 2023 pala. Yan ang panimula ng ating yung pagtatrabaho sa farm. Talagang puspusan ng ginawang trabaho namin yan. Kasi nga nagbakasyon ako noon para buksan ng maliit na chicken farm natin. So far so good. Okay naman yung mga manok natin. Dati gubat, ngayon manukan na siya. Talagang paspasan ng trabaho dyan, walang tigil hanggang sa bumalik ako sa Hong Kong. Ayan, walang pahinga, kahit linggo nagtatrabaho kami dyan. Kaya natapos naman. Yan ang panimula ng ating maliit na chicken farming, ang chicken farm. Matibay yung grass cutter na nabili ko na yan, malakas siya. Hindi ako ang sumusurrender. Dati yung mga grass cutter na ginagamit ko talagang nag-overheat kasi nga puspusan ng trabaho. Kaya mahirap ang trabaho dyan kasi maraming bato sa amin. Kaya nakailang blade ako dyan, nakailang talim ako ng grass cutter kasi palaging yumuyupi sila. Yumuyupi? Talagang sumusurrender ang talim. Pag nabalandra sa sa bato, talagang yupi. Yan, nakita ni Kagulay kung gaano karaming bato dyan sa amin ni Jay. Shout out tayo Jay at saka kay Paring Nanay. Biro mo, almost man ako dyan, walang holiday, walang pahinga. Yung kasukalan talaga, gubat na gubat. Pero yung grass cutter na yan, walang kwenta sa kanya yung gubat. Talagang hindi obra yung sukal. Malakas siya, Kawasaki yan eh. Yan o, kahit na ipil-ipil, napuputol pa niya yung katamtaman yung lagi. Talagang hataw ang trabaho. Pero pag ginusto mo, walang imposible. Yes naman. Kahit na nagkakaedad na tayo, pero okay pa rin tayo sa trabaho. Minsan, sabihin ko, daan-daan lang, pero minsan napapasubo ka talaga yung power mo, yung persa mo, yung binibigay mo. Hindi mo alam pala, pagod na pagod ka na. Yan. Nabubulunan po, pero kayang-kaya niya. Ayan ang umpisa ng pagtatrabaho. Pag nangarap ka, kailangan aksyon. Yan, at least na yung natin, malinis na. Hindi na mangyayari yung kasukalan na ganyan. Dahil litaw na ang lupa niya sa mga manok. Ano, bubulunan no, pero kaya niyang hatawin. Sige. Talagang kung hindi lang matibay ang grass cutter mo, talagang hindi siya uobra. Yan ang tinatawag na sipag at tiyaga. Yun ang sukli ng tiyaga. Yung sipag at tiyaga, yan ang sukli. Yun o. Biro mo yung bahay ng manok na yan, noon dati talaga parang gubat. Ngayon ano na siya, oh.
Nangingitlog na sila. Yan ang pinakahuli pala. Yan dalawang huling batch na yan. Medyo may nangingitlog na rin. Tapos yung native na yan, oh, may itlog na raw. Marami na rin ang itlog. Siguro ano na ngayon. Itong time na to, mga nasa 10 na yung itlog nun. Ayan ang ano ng pagtsatsaga. Yan, oh. Ano ng kalooban. Na bibigay ng saya. Nakakapawi ng pagod pag nakita mo yung ang pinagtrabahuan mo talagang lumitaw ang resulta. Yan ang resulta. Hindi na tayo mawawalan ng itlog. Nangingitlog na sila. Pero maraming namatay. Talagang ganun. Hindi naman talaga mahirap ang mag-aalaga ng sisiw. From sisiw to laying hen sila. Ano na ngayon? November. So, magsasampung buwan na. Sa 29, 10 buwan na yung mga manok na yan. Kasi kinuha ko yan January 29 yung unang batch. Ayan, halos lahat nangingitlog na sila. Pati rooster na yan, no? Yan, pinapakain. Bumili pala ako ng 10 kaban na palay. More than 13,000. Binilad ni Lucky. Yun. Ngayon, yan, pinapakinabangan ng mga manok. Yun, no? Egg production na sila. Yun ang kahit malayo ako dyan, nakikita ko yung progreso ng ating manukan. Natutuwa naman ako. At makakapag-produce pa tayo ng mga sisiw natin dahil mayroon na tayong incubator. Matagal na yung incubator na naka-stock na nabili natin. Yan, maraming salamat po. Hanggang dito na lamang. Bye for now. Yun, oh, daming itlog, oh. Baguhan pa lang nangingitlog yan, pero biro mo sa 2 taon mangingitlog yan. At least kahit paano, pre, nagpapasalamat tayo sa Panginoon at mayroong biyaya. Bye for now.